Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa lahat po ng mga nanonood. Blessed morning po kay Maricel Cardeno de la Cruz. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay sina Sister Fatima Binko. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. At bilang pasimula ay tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Patuloy niyo kami na gabayan sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy kayo na makilala, madakila, maparangalan sa pamagitan po nito. At pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, tayo po ngayon ay mula po sa District 8. Sa panguna po ni Pastor Peter Gondraneos sa lugar po ng Church ng Nabotas. Tayo po ngayon ay magkakaroon muli ng Bible study. At nahayaan ko po kayo na maipagbukas po sa akin sa aklat po ni Mateo, chapter 7, verse 1 hanggang 7. Babasahin ko po. Sabi po dito, verse 1, huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon makakakita kang mabuti, at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal, baka pagkatapos ay kayo na pa ang balingan, sakmalin nila. Huwag ninyo ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Pinamagatan ko po ito na si Jesus bilang isang kamangamanghang guro. Sa ating pong kinuwang teksto, bahagi po ito nung pagtuturo ng Panginoon doon sa bundok. Mula po sa, mahaba po ito, mula sa chapter 5 hanggang 6 and 7. So itong verse 1 and to 7 sa Mateo 7 ay bahagi lamang nung malaking, o malit na bahagi lamang nung malaking pagtuturo ng Panginoon patungkol sa paghahari ng Diyos, sa mga kaugaliang nararapat sa harapan ng Panginoon, at kung paano pagpapalain ng Panginoon ng mga tao. Bahagi lang po iyan. At tandaan natin mga kapatid, si Jesus ay kamangamanghang guro noon, ngayon, at magpakailanman. Walang aring pumalit sa Panginoon, o walang aring tao na ihigit sa pagtuturo ng ating Panginoon. So, yung pagtuturong ginagawa ng Panginoon ay kamangamangha, at kung titingnan natin ay hanggang ngayon marami ang namamangha sa mga katuruan ng ating Panginoong Hesus na ating guro. Nais ko ituro ang dakilang pagiging kamangamanghang guro ng ating Panginoon. Nais kong ituro ang mga kamangamanghang pagtuturo na itinuturo ng Panginoon. Makikita po tayo ron. Tapos nais ko kayo na hikayatin na makinig. Salamat po sa lahat po na nakikinig. At ating pong pag-aralan ang mga kamangamanghang katuruan ng ating Panginoon. Nais ko na muning kayo na mamuhay ayon sa kamangamanghang katuruan ng ating Panginoong Hesus habang nabubuhay. Yung mga kamangamanghang katuruan na tinuturo ng Panginoon, i-adapt po natin at ating pong isabuhay. Ano-ano ang mga kamangamanghang katuruan na itinuturo ng ating Panginoon dito sa chapter 7 verse 1 to 7. Kung ating pong babaybayin sa verse 1 hanggang 2,
Nakikita po natin yung pagtuturo ng Panginoon. Siya ay itinuturo niya ang kamangamanghang paghatol ng Diyos sa lahat ng tao. Yan. Itinuturo ng Panginoon ang kamangamanghang paghatol ng Diyos sa lahat ng tao. So, hindi lang pala basta humahatol ang Diyos ng basta-basta. Kung tayong tao ay mabilis humatol sa ating kapwa. At ang Diyos ay meron siyang kamangamanghang paghatol para sa lahat ng tao. At paano iyong ginagawa ng Diyos? Sabi sa verse 1 hanggang 2, huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Ayan. Ang Diyos, sabi roon, ay humahatol ang Diyos ng may katuwiran. Sa verse 1, makikita natin yung pagiging matuwid ng Diyos sa kanyang mga hatol. Bakit? Anong sabi kasi roon ay, kung ano ang ginawa mo sa iba, ganun din ang gagawin sa iyo. Kaya pala tama yung payo ng Panginoon na yung ayaw gawin sa iyo ng kapwa mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Bakit? Kasi ang Diyos, kung anong ginawa mo sa iba, gayon din ang gagawin sa iyo ng Diyos. So, bagaman may mga bagay na nagawa tayo sa iba na bagaman yung tao ay hindi makakaganti, talagang nasa Diyos ang paghihiganti. Kaya tama ang salita ng Panginoon, tama ang sinasabi ng Diyos, akin ang paghihiganti. Kaya mga kapatid, makikilala natin, pinapakilala ng Panginoong Hesus ang Ama bilang isang Diyos na humahatol ng matuwid sa lahat. Ayan. Kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ay ganoon din yung gagawin sa atin. At ang ikalawa ay humahatol ang Diyos ng may katarungan. Sabi sa verse 2, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. So, yun palang yun yung katarungan ng Diyos. Kung ano yung panukat na ginamit natin sa iba, ay doon din tayo susukatin ng ating Panginoon. Kaya, makatarungan. Makatarungan talaga lagi ang Diyos. At makikita natin na kahit yung panukat na ginamit natin sa ating kapwa, ay doon din tayo sinusukat ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Meron tayong Diyos na mayroong kamangamanghang paghatol sa lahat ng tao. At ito po ay napaka makatuwiran, napaka makatarungan. Kaya hindi po natin kailangan humatol sa ating kapwa. May Diyos na hahatol para sa lahat. Kaya kung titingnan natin dun sa Galatia 6:7, kung ating pong titingnan, ay sabi doon, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya napakaraming verse na makikita na pagiging makatarungan ng ating Panginoon. Sa unang Korinto 4:5 naman, kung titingnan natin, sabi doon, kaya't huwag kayong hahatol ng wala pa sa panahon, sabi dito, maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon, siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Ayan. Kaya tayong mga tao, tayo na patuloy na naglilingkod sa Panginoon, hayaan natin sa Diyos ang paghatol. Mayroon tayong Diyos na makatarungan, hahatol para sa lahat. Yan. At sa ikalawang bahagi ay makikita natin ano pa yung mga kamangamanghang pagtuturo na katuruan na ibinibigay ng Panginoon. Yan. Sa ikalawang bahagi, makikita naman natin dito na itinuturo ng Panginoong Hesus ang dakilang pagkakilala ng Diyos sa lahat ng tao. Sa verse 3 hanggang 7. Yan.
makikita dito na itinuturo ng Panginoong Hesus ang dakilang ang kamangamanghang pagkaalam o pagkakilala ng Diyos sa lahat ng mga tao. So, ang lahat pala ng tao ay nalalaman o nakikilala ng ating Diyos. At sino-sino yung mga taong nakikilala ng Panginoon? Sabi sa verse 3 hanggang 7, ito po ang sinasabi: bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong mga kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayoy, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So, makita natin dito, kilala ng Diyos ang lahat ng mapagkunwaring tao. Yung verse 3, 4, and 5, yung mga tao pala na mapagkunwari ay kilala ng ating Panginoon. Nakikilala. Yan. Ay pinapakita na yung lahat ng kalagayan ng tao, alam ng Panginoon kung siya ay karapat-dapat sa kanyang harapan o hindi. Kilala ng Panginoon ang puso ng bawat tao. Kilala ng Panginoon ang puso ang layunin ng bawat tao. At sabi doon, yung lahat ng mapagkunwaring tao sa harapan niya, na sabi nga rito yung mga tao pang nag-aalis ng puwing sa kanyang kapatid, pero mismo yung sarili ay meron ding ipupuna sa kanya, o meron ding natatagong hindi nararapat sa harapan ng Panginoon. So dapat pinapakita rin dito yung kahalagahan ng pagiging malinis natin sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi para daw maalis natin yung puwing ng ating kapwa, ay alisin muna natin yung paglilinis. Yan, yung pagiging malinis sa harapan ng Panginoon ay napakahalaga para maging karapat-dapat na lingkod niya sa kanyang harapan. At sa ganon ay walang maipipintas kung ikaw man ay nagtutuwid. Tama po ba? Yan. So may kita lang natin dito na ipinapakita rin dito sa verse na ito na hindi natin maitatago sa harapan ng Diyos yung mga bagay na ating natatago o itinatago natin sa ating kapwa, na mga bagay na hindi marapat na natin nagagawa. So nakikilala tayo ng Panginoon, nakikita tayo ng Diyos. Hindi ari itong ikubli sa yung ating mga kasalanan ay hindi aring tabunan ng mabuting gawa, na sa ganun ay hindi mapansin ng Diyos. So, kumbaga sa tao, nakakalusot yung ganung mga bagay na kapag kahit may pangit kang ginagawa, gawa mo na mabuti ang kapwa mo, mabuti na ang tingin sa iyo. So, sa Panginoon, hindi makakalibre yung mga pamumuhay na hindi nararapat sa kanyang harapan. Kilala ng Panginoon ang lahat ng taong mapagkunwari. Ano po? Sa ikalawa, sabi dito ay kilala ng Diyos ang lahat ng walang pakialam sa Kanya. Doon po sa verse 6. Ano po sabi doon? Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan. Yan. At sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perla, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kilala ng Diyos ang lahat ng taong walang pakialam sa Kanya. Ano pong ginagawa ng mga taong walang pakialam sa Panginoon? Kapag sabi dito ay pagka hinayagan mo na salita ng Diyos, binabalingan pa yung mga naghayag. Tapos yung salita ng Diyos na ibinigay mo sa kanila, sabi doon ng Panginoon ay niyuyurakan lamang. Kaya tayong mga Kristiyano, nagnanasis tayo na ipangaral ang mabuting balita para sa lahat ng tao. Pero ang Diyos ay nagtuturo ng pagiging maingat. Sinong ingatan po natin? Yung pong mga taong na walang tawag dito, yung mga taong walang pakialam sa Kanya, o mga taong walang paggalang sa Diyos. Yan. Kaya po yung pangangaral ng mabuting balita ay nangangailangan po ito ng iba, yung pag-iingat. Yan. Ano pong pwedeng maging example natin? Siguro do sa
may tamang panahon, may tamang tao na pwede tayong maghayag ng salita ng Diyos. Kasi pagka tayo mainit sa paglilingkod sa Panginoon at gusto nating maghayag ng mabuting balita, kahit sinong maharapan natin, ano. Subalit, nangangailangan ng yung paghahayag ng mabuting balita, nangangailangan po ng iba yung pag-iingat. Baka sa mga lasing at nagiinuman, nag-share tayo. Oo, makapangyarihan na salita ng Diyos, pero yung pwedeng mangyari sa atin ay, na tulad nito, ay baka hindi po tayo handa. Ano po, kaya, nagtuturo din ang salita ng Diyos ng iba yung pag-iingat. Kaya pagka tayo ay hahayo, siguro napakainam na manalangin muna tayo na Panginoon, ibaling niyo po kami doon sa mga taong pinili mo, mga taong bukas ang puso sa oras na ito, o sa panahon na kami yung mga ngaral. Ituro niyo po kami sa mga tao ngayon, sa mga tahanan na iyon. So, kasi hindi naman natin alam kung sino yung mga taong walang pakialam sa Panginoon. Hindi natin kilala kung sino-sino sila, pero sa tulong ng panalangin at gabay ng Panginoon, ay ituturo tayo doon sa mga taong panahon na para anihin, panahon na para ipangaral ang salita ng Diyos sa kanilang buhay at tanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan. Yan mga kapatid, kilala ng Diyos yung mga taong walang pakialam sa Kanya. Kilala ng Diyos yung mga taong walang respeto sa Kanya. Napakahalaga sa Diyos ng iba yung pag-iingat para sa pangaral ng Kanyang mabuting balita. Kaya, kumusta po tayo mga kapatid? Ayan. Kumusta po yung kung ating titingnan, kung nalaman natin na ang Diyos ay kilala niya yung lahat ng tao, ay kung tatanungin tayo sa oras na ito, anong klaseng pagkatao ba tayo meron sa harapan ng Panginoon? Kasi may sinasabi po sa aklat po ng Hebreo, ano po ang sabi doon sa chapter 4 verse 13, kung titingnan po natin aklat po ng Hebreo, ay sa 4:13, may sinasabi ro ng salita ng Diyos. Sabi doon, walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo mananagot. Yan. Tandaan natin, sino ka man, ano man yung kalagayan natin sa buhay, ano man yung ating ginagawa, kilala tayo ng Panginoon, at yung lahat ng ating ginagawa ay may karapatang paghatol, may karapatang pananagot tayo sa harapan ng Diyos sa ating lahat ng ating ginagawa. Kaya, sa ikatlo, ay kilala ng Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ayan, bahagi pa rin ng pagkakilala ng Diyos sa lahat ng tao. Sa verse 7, sabi doon, ay humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat bawat humihingi at tumatanggap, at ang bawat tumahanap ay nakatatagpo. Anong sabi doon? Kilala ng Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kung kanina ay kilala ng Diyos yung mga walang pakialam sa Kanya, sa ikatlo ay kilala ng Diyos ang lahat ng nagtitiwala naman sa Kanya na dapat niyang pagpalain. Ayan. Hindi rin pala makakaila sa Panginoon yung mga taong, siyempre yung mga nagtitiwala sa Kanya, yung mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya nga, pinagpapala ng Panginoon yung mga taong tumatawag, yung mga taong humahanap, yung mga taong kumakatok. Ay, yan naman ang napakabuti. Kapag ganyan ang ginagawa natin, nakakasumpong talaga tayo ng pagpapala sa Panginoon. Ang sabi doon ay, humingi ay binibigyan, ang mahanap ay nakakatagpo, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ganyan naman kabuti yung ating Diyos na pinaglilingkuran, na lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay Kanya talagang pinagpapala. Kaya dapat talaga gayong nakikilala ng Panginoon ang lahat ng tao. So, napakahalaga sa Diyos na tayo ay nagtitiwala sa Kanya sapagkat may kalakip itong pagpapala.
Kung tayo lumalapit sa Diyos, may kalakip ito na katugunan. Kung tayo ay patuloy na humahanap sa Panginoon, masusumpungan natin siya. At kung patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon, kumakatok, ay nagbubukas ang Panginoon ng mga daan, mga privilege upang tayo ay pagbuksan, yan, makatagpo, makasumpong ng kasagutan sa Panginoon at tugon sa ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, kung gayon ay kilala ng Diyos ang lahat ng tao, mabuti man o masama, sumusunod man o hindi. So, sa lahat ng mga naglilingkod, patuloy na naglilingkod sa Panginoon, ipagpatuloy po natin yung patuloy na pagtitiwala sa Diyos, pagpatuloy natin yung patuloy na paglapit sa Panginoon sapagkat meron itong pagpapalang, kalakip na pagpapala. Kaya mga kapatid, ano sabi sa Roma 9:33? Itong ating pong titingnan, yung aklat po ng Roma 9:33, kung di po ako nagkakamali, ay sabi doon, tulad ng nasusulat, tingnan ninyo, naglagay ako sa siyo ng batong isang malaking bato na kanilang kadadapaan, ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay di mabibigo. Kaya ang ating Panginoong Hesus, pagka tayo ay sumasampalataya talaga sa Kanya, yung lahat ng mananampalataya, magtitiwala sa Panginoon, hindi talaga bibiguin ng Panginoon. Ano pa sa Roma 10:12, ano po sabi pa ron? Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Yan. Sa Roma 10:12 ay ganyan po yung pagkakasabi. Siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Yan. At isa pa, sa John 6:37, last verse, ay titingnan po natin. Sabi doon ay lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Grabe po yung mga pangako ng Panginoon dito. Kaya ano pa yung dapat natin gawin? Patuloy tayo na magtiwala sa Panginoon sapagkat ito'y may siguradong pagpapala, may siguradong katugunan kapag patuloy na lumalapit at nagtitiwala sa Panginoon. Siyempre, kilala ng Panginoon ng mga taong iyon. Kaya, kumusta po mga kapatid? Tayo po ba'y patuloy nagtitiwala sa Panginoon? Kung tayo ba'y patuloy nagtitiwala sa Panginoon, nakikita po tayo ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung ating puso at umasa tayo na tayo tatanggap ng mga pagpapalang nauukol sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, sa umaga pong ito, nakakamangha po ang Panginoon sapagkat nagtuturo siya ng mga kamangamanghang bagay na kailanman ay hindi matatawaran, kailanman ay walang makahihigit sapagkat itinuturo ng Panginoon yung ugali ng ating Diyos na pinaglilingkuran at yung kanyang mga kalooban. At kung paano yung kanyang kapangyarihan ay patuloy na dadaloy, patuloy na hindi po ito lumilipas. At hanggang ngayon, kung noon ay kilala ng Panginoon ang mga tao ngayon, yung mga alagad, yung mga Israelita yon ay lahat po ng tao ay kilala hanggang ngayon, ay kilala pa rin ng Panginoon. Kilala pa rin ng Panginoon hanggang ngayon, yung mga walang pakialam sa Kanya, kilala pa rin ng Panginoon hanggang ngayon, yung mga taong nagtitiwala po sa Kanya. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang Panginoong Hesus ay talagang isang guro na nakakamangha. Siya'y guro natin noon, ngayon, at magpakailanpaman. Meron tayong guro, isang kamangamanghang guro nagtuturo sa atin ng mga bagay na kalooban ng Diyos at mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, ay manatili po tayo sa katuruan ng ating Panginoon, manatili tayo sa mga turo ng ating Panginoong Hesus, at gawin natin yung kanyang mga itinuturo hanggang kailan? Habang po tayo ay nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon. Kaya, yan po lamang at
Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muna ay manalangin bilang pagkatapos. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay nga po na kayo po ay kamangamanghang guro sa amin. Salamat po sa inyong mga katuruan. Tunay nga po na kayo po, nasa inyo po yung paghatol. Hindi po namin aring pakialaman yung mga bagay na iyon. At salamat po dahil kilala niyo po ang lahat ng tao. Salamat po dahil kami po ay patuloy na pinapangakuan mo ng mga pagpapalang nararapat po sa amin, sa lahat po nagtitiwala sa inyo. Tulungan nyo kami sa lahat ng bagay na aming gagawin. Patuloy nyo kami na gabayan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Sa ganon, masumpungan po namin ang inyong pong mga pagpapala, masumpungan po namin yung inyong kalooban sa umagang ito, sa lahat po ng aming gagawin, sa bawat oras. Ay patuloy niyo po kami i-guide sa lahat po ng nangangailangan ng inyong pong gabay, ay igabayan niyo po sila, Panginoon, at samahan niyo po sila. Salamat po, at patuloy niyo pagpalain ng bawat isa, patuloy niyo po sila na sa lahat ng gagawin nila, ay patuloy niyo po na makasumpong ng biyaya po sa inyo, Panginoon. Kaya, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning po.